Kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Imbestigahan mula nang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Lahat po ng mga tulay. Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo, binisita niya po, na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po, kung meron bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya, ay wag muna, or hindi muna tayo magbe-blame, i-fix natin ang problema. Pero, sa dulo, sinabi pa rin po niya na yun dapat managot. Yun po, ang unang-una po siyempre gagawin ng administrasyon, imbestigahan po ito. Imbestigahan mula nang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Aalamin po ito ng Pangulo, aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat hanggat maaari ay ma-inspect. Do you have more questions? Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Last time, ang nabanggit nyo sa amin ay ipinatawag ni Pangulong Marcos, CPNP Chief, General Romel Marbil. Pwede nyo bang ma-share kung ano po yung kanilang napag-usapan? Yun ba ay tungkol doon sa nangyaring kidnapping rescue sa bata? And supposedly, napagsabihan ba siya ni Presidente doon sa paglabag sa EDSA busway? Totoo po, kino-confirm po natin na sila po ay nagkaroon ng meeting. Nagkataon lamang po na yun ay private meeting at wala po tayo doon. So, kung ano man po ang kanila napag-usapan, ay wala po tayong ma-i-reveal or ma-i-divulge sa kasalukuyan. Ira Panganiban, DZRJ. Good afternoon. Tama, afternoon na. Malacanang said they will follow whatever the Supreme Court says on the PhilHealth issue. But what I'd like to know is what is the position of Malacanang regarding the setbacks that they have been receiving regarding the PhilHealth issue in the Supreme Court? Actually, later I will be having a meeting with the PhilHealth representatives so that I will be made aware of all the facts and details of this so that we can also tell to the people what really happened. So we have to explain to the Filipino people what really happened. Is it illegal? Is it legal? Is it based on the law? And then I will tell you what are the things that we will be talking this afternoon. Maybe tomorrow. Follow-up lang. Yeah. Follow-up lang. Yes, sir. If ever is Malacanang willing to give back the 60 billion that's being talked about in the PhilHealth issue? Whatever the Supreme Court will ask of the government to do, we will comply.
Okay. Christian Yesores, Radyo 630. Good afternoon, Yusek. May we get lang po yung comment ng palasyo doon sa pronouncement ni Transportation Secretary Vince Dizon na plano niyang scrap yung kontrata doon sa construction ng Unified Grand Central Station dahil sa delayed completion, dapat daw 2021 pa. Hindi po ba to conflict doon sa directive ni Pangulo sa kanya na dapat i-prioritize yung mga key infrastructure projects related to transportation? Sa kasalukuyan po ay hindi pa po namin napag-uusapan. Hindi pa po namin nasasama ito sa aming agenda sa meeting. Pero kapag ka po nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang Pangulo patungkol dyan at si Secretary Vince Dizon, sasabihin ko po sa inyo kung ano po ang pinakahuli na napag-usapan patungkol dyan. Thank you po.